ng bato. Tinatakan ito ng pantatak ng hari at ng kanyang mga tagapamahala. Ayun, tagapamahala. Sila pala yun. Para hindi mabuksan ng sino man. Walang pwede magbukas kahit magsisigaw si Daniel sa loob. 18. Ang hari naman ay umuwi sa palasyo, ngunit magdamag itong hindi makatulog. Hindi siya tumikim ng pagkain at ayaw rin niyang paaliw. Nag-fasting pa yung hari. Oo, yung hari yung dahilan kaya naligtas Kasi nag-pray siya, di ba? Tapos hindi siya kumain, parang nag-fasting yung prayer. Ayaw niya magpaaliw kasi ang mga hari, bawal ma-stress yan kaya may pang-aliw yan May mga jester sila nun So kung mas sumaya, sige nga, tawagin mo yung jester ko, pasayin ako. Ganun ang trabaho ng jester is magpasaya lang or ano man yung mga bagay na magpapaaliw sa hari. 19. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari. Puyat yung hari pero ang aga pa rin yung nagising, no? Puyat siya. Maaga nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. 19 yun. Bakit siya nagmamadali? Kasi nag-pray siya nag-fasting siya Gusto niyo makita kung yung prayer and fasting niya effective ba o talaga bang ano ba yung nangyari sa yung pagpapagal ko, nagpuyat ako, hindi ako kumain, nagnanalangin ako, no? Pagpunta niya doon, 20, pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Ayan, malungkot tinawag niya. Kumbaga, imagine niyo nasa labas siya ng kulungan, tapos isasalita niya, Daniel? Sa tapat ng tapat na lingkod ng Diyos na buhay, ililigtas ka ba niya? Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Kung bakit tinatanong niya, niligtas ka ba niya? Sumagot si Daniel, guys, sa 21, sabi, mabuhay ang hari. Mahal niya rin ang hari, talagang sa hari pa rin, no? 22, wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na isinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang walang akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. 23, dahil dito, labis na nagalak ang hari at inutusan na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Nang siya'y maiahon na,